pagpapahalaga sa wikang Filipino ay nagpapahalaga na ikaw ay isang Pilipino. Ang wika ay sumasalamin sa galaw at desisyon ng tao. Ang bawat bansa ay nagtataglay ng tatangiing wikang ginagamit. Ang isang bansa na may sariling wika ay nangangahulugang malaya ito. Dahil sa wika, nagkakaintindihan ang lahat ng tao. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Tunghayan natin ang unang kabanata ng sumasalamin sa pagpapahalaga ng sariling wika. Inihahandog ng mga batang nasa ika-5 baitang ng USDAES ang unang bahagi ng kanilang presentasyon para sa buwan ng wika. Tunghayan natin ang unang kabanata. United States. Hey, Britney, bakit di mo na i-flag ang sangilibong dila ng Pilipinas? Alam mo naman na hindi mo makaintindi sa sinasabi mo. Oo. Hey, Phyllis, why did you flag yourself to the flag of the Philippines? And why is that? Because you're in the Philippines. I'm not from here. Even though na family still need to. No one gives orders to me. You're not my mother. Pabayaan mo yan, matututo rin yan. Hindi yan matututo kung di mo natuwaan ang tamang leksyon. Myself to the flag of the United States where they recycle all that. That she was trying to convince me to recycle that, and because I don't want to, she pulled my hair and I pushed her back. Nadine, president ka dito kaya dapat huwag ka manakit ng tao kung ayaw na Pilipino ka. Turuan mo lang kung maano. I'm sorry, sir. And Bernice, you must learn to respect this country. This is not my country. Bernice, stop! You know you can go to some government authorities here in this country. Is that so? Yes, and you must also learn the language here. Not where I learned good. Sorry, sir. Sorry, I'm a girl. Hi, ako pala si Nadine. What? Ako Miss Me, Impala is by the way. So, ako nga pala si Bernice. And can I be her Filipino culture teacher? Oo naman. Bernice, you're gonna learn in the meantime. Oh, thank you. From now on, I will try to respect this country. My birthday is Philippines. Naway mahalin din natin ang sariling wikaan natin, ang wikang Filipino. Pahalagahan at irespeto natin ito dahil atin ito. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala. Ito ay tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na nagbibigay ng kahalagahan sa wika sa buhay ng isang tao. Ako hindi makakaliwalay, puso nakatali sa puso. Sa kailanman, hindi kita masasabihan ng paalam. Let's go! Let's go! Kanta! Kanta! What's the matter with this? Fuego! Fuego! Katulad ni Jose Rizal, si Francisco Balagtas ay isa din sa ating pambansang bayani at siya ang tinaguriang Makatang Tagalog. Tara at ating balikan ang pinakatanyag niyang kwento, ang Florante at Laura. Sa isang madilim na gubat ay may isang lalaking nagngangalang Florante na nakagapos sa puno ng higera. Bagamat ito ay may kaawa-awang kalagayan, bakas pa rin sa kanyang mukha ang malaadones nitong itsura. Labis nitong pinagdaramdam ang naudlot na pag-ibigan nila ng kanyang kasintahan na si Laura. Hindi niya lubos na maisip na pagtataksilan siya ni Laura at sumama kay Conde Adolfo. Gayong labis naman ang pag-ibig na alay nito para sa dalaga. Sa kabilang banday, naroon din sa gubat si Aladin. Katulad ni Florante, si Aladin ay mayroon ding dinadalang kabigatan dahil si Flerida na kanyang mahal ay inagaw ng kanyang ama na si Sultan Ali Adab. Habang nagdaramdam si Aladin, ay narinig niya ang ungol ng buntong hininga ni Florante. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng ingay na iyon. Nagkataon nang makita niya ang kinaroroonan ni Florante. Agad nitong pinutol ang mga tali na nakagapos kay Florante. Dahil sa pagod ay nawalan ng malay si Florante. Nang magkaroon ng malay si Florante ay agad niyang isinalaysay kay Aladin kung ano ang tunay na nangyari sa kanya at kung bakit siya napadpad sa lugar na iyon.
Noong makabalik si Florante sa Albania, ay naatasan siyang maging general ng isang hukbo na siyang magtatanggol sa kaharian ng Albania laban sa mga kaaway. Sunod-sunod na natalo ni Florante ang mga kaaway ng Albania kung kaya't marami ang humanga at gumalang sa kanya. Dahil dito ay nagalit si Adolfo kay Florante dala ng matinding inggit. Ipinapatay ni Adolfo ang hari at reyna na siyang mga magulang ni Florante. Naikwento na nga lahat ni Florante ang kanyang pakikipagsapalaran kay Aladin. Habang sila ay nagkukwentuhan, mayroon silang narinig na mga ingay sa kagubatan. Gustong pagtangkaan ng masama ni Adolfo si Laura. Mabuti na lamang ay dumating ang isang babae at tinulungan siya at ang kanyang pangalan ay si Flerida. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng pagkakataong magkwentuhan ang mga dalaga at sila ay naging magkaibigan. Nang walang ano-ano'y nakita nila ang kanilang mga kasintahan na naglalakad. Masayang-masaya sila na nakita ang isa't isa, si Florante at Laura, si Flerida at si Aladin. Sa huli, sila ay naging masaya at nakabalik na ng Albania. Sila ay nagkaroon ng masagana at masayang pamumuhay doon.